Salamat, Panginoon. Iniisip mo kami higit sa lahat. Kaya karapat dapat kang purihin, sambahin, luwalhatiin. Dahil ikaw ang banal na Diyos na karapat dapat sa aming pagsamba. Hallelujah.
face of Jesus. Oh, let your face, oh God, shine on us. Oh, let your face, let your face shine on us, and the world will know you live. Oh, let your face, let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. To you, our King. Hallelujah to you, our King. To you, our King. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah. Hallelujah to the King of Kings, to the Lord of Lords. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. We praise you. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sing praises to the King of Kings. You sing praises to the Lord of Lords. Hallelujah. Sa tingin natin, napakasimple ng salitang ito. Pero yon ang sinasabi niyan. Na ang tamang buhay ay ang buhay na nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Generally, specifically. Generally, sa kabuuan ng ating buhay, specifically sa detalye ng ating buhay. Ang pamumuhay sa kalooban ng Diyos, ang tanging paraan upang maitaguyod natin ang kaharian o paghahari ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating lipunan, dito sa lupa, gaya ng sa langit. Ang sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin, your kingdom come, your will be done. Magkasama yung kingdom sa will. Pag sinabing kingdom, ito yung kaharian o paghahari ng Diyos. Kung paano ito magaganap ay kung tinutupad natin ang kalooban ng Diyos. It is in living according to God's will that we become advancers of the kingdom of God. Ito rin yung paraan para maipamuhay natin ang pagiging Panginoong Jesus o Panginoon ni Jesus sa buhay natin. Ang sabi sa Matthew 7:21 and 23,
Not everyone who calls me Lord, Lord will enter into the kingdom, but he who does the will of my Father. Hindi pwede tayong mabuhay na sinasabi natin si Jesus ang Panginoon ng buhay natin nang tayo ay wala doon sa kalooban ng Diyos. Nang sabi ng isang mangaral, if Jesus is not Lord of all, then He is not Lord at all. Kung si Jesus ay hindi Panginoon ng lahat sa buhay mo, hindi mo talaga siya Panginoon. Hindi natin pwedeng hatiin ang buhay natin na itong bahaging ito ay sa Panginoon, siya ang maghahari, at itong isang bahaging ito, tayo ang Panginoon, o ikaw ang Panginoon. No, we cannot. Either He is Lord of all, or He is none at all. Kaya, yung prinsipyo na buong buhay sa kalooban ng Diyos, yun yung prinsipyong inilalatag ng kasulatan sa atin. Ito yung buhay ng Panginoon. Itong iyong paraan upang ma-advance natin ang kingdom, ang paraan upang mabuhay tayo na si Jesus ang Panginoon, hindi lang tagapagligtas, kundi Panginoon. Ito rin ang ating paghahanda doon sa pagbabalik ng Panginoon. Not anyone who calls me Lord, Lord shall enter into the kingdom. Kung titingnan natin ang salitang ito'y mabigat. Not anyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. The rule, the kingdom of God belongs to those who live according to His will. If not, we put our lives in a risky position. The will of God is the law in the kingdom of God. Kaya hindi simple itong salitang ito eh. Mabigat ang hamon na mailagay natin ang ating sarili doon sa kalooban ng Diyos. Sa pangkalahatan at sa bawat detalye ng ating buhay. At kung sa naging karanasan nyo sa buhay ay meron kayong nagawang desisyon na hindi ito ang kagustuhan ng Diyos, pwede naman nating pagsisihan. Dahil sa ayaw nyo at sa gusto, may naging bunga yon na hindi maganda upang magising tayo, magsisi at magbalik loob sa Diyos. No one breaks the law without harboring the consequences. Ang tawag dyan ng Biblia ay curses. Hinahayaan ng Diyos, pang tayo magising at bumalik sa kanyang kalooban. This is the hard and fast rule in the kingdom of God. The will of God. At gusto ng Diyos na gawin natin yan, hindi dahilan sa takot, kundi dahilan sa pagmamahal. Sabi niya, if you love me, you will keep my commandments. And we would be able to love. 1 John 4:19 to 21. Why? Because He first loved us. At hindi lang yon ang sabi sa Romans 5:5, ang pag-ibig ng Diyos ay masaganang naibubuhos niya o binubuhos niya sa ating mga puso. Ang pamumuhay sa kalooban ng Diyos ay hindi magagawa ng isang tao kung hindi pa niya naihahandog ang kanyang sarili na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa harapan ng Diyos na siyang karampatang pagsamba. There must be a true dedication of one's life to God. Dahil ang epekto noon ang sabi sa Romans 12:1 and 2, at malalaman ninyo kung ano ang siyang kalooban ng Diyos. Na siyang mabuti,
katanggap-tanggap at ganap sa kanyang paningin. Only a life totally offered to God becomes totally dead to self and able to embrace and live according to the will of God. Romans 12:1 and 2. At kung nandun ang buhay ng isang Kristiyano, magpapatuloy siyang mabuhay sa kalooban ng Diyos at ang kanyang buhay ay nagiging kasangkapan upang isulong ang paghahari ng Diyos, nagiging kaaya-ayang handog sa harapan ng Diyos at nagiging handa para sa pagbabalik ng Panginoon. Ang sinasabi ng Diyos sa atin ay ihanda ang ating sarili para sa kanyang pagbabalik. At ang isang tunay na Kristiyano na nakakaunawa ng kanyang relasyon kay Kristo ay walang inaasam-asam kundi ang makasama siya sa panahon na kukuhanin ng Panginoon ang kanyang church at kanyang pakakasalan. Ito yung tinatawag nating blessed hope. At ito yung pangako ng Diyos. Dito sa mundong ito, wala kayong makita rito kundi katakot-takot na tribulasyon. No? This is a troublesome world. Pero pwede naman tayong mabuhay ng mapayapa sa gitna ng ganitong sanlibutan kung ang buhay natin ay nakapaloob doon sa kalooban ng Diyos. Yun din ang paraan upang maiwasan natin yung katagang falling and failing. Kaya tayong ingatan ng Diyos. Sabi sa Jude, verse 24, 25, to Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. Kaya tayong ingatan ng Panginoon. At ang kanyang sinabi sa aklat ng Ebanghelyo ay wala isa man sa atin ang mawala sa Kanya. He's able to keep us from falling and failing, and when we fall or fail, we fall and fail in His hands. At sapagkat sa kamay niya tayo bumabagsak, itinatayo niya muli tayo. Yun pangako ng Diyos, katiyakan ng Diyos. Pero tandaan natin na meron tayong responsibilidad sa ating sarili sa Diyos. We are creations with free will. We have the freedom to choose. Though this freedom of choice is not absolute. Sapagkat ang ating desisyon ay meron pa rin iyang judgment or acquittal sa Panginoon. Pero ang sinasabi ng Biblia, para maiwasan natin yung falling and failing, ang kailangan natin ay manatili tayo doon sa kalooban ng Diyos. It is in His will that we become secured. Kayong buong buhay natin, isa sa paghahanda natin, yung nakapaloob tayo, naka-align tayo sa kalooban ng Diyos. Not anyone who calls me, Lord, Lord, will inherit the kingdom, but he who does the will of my Father in heaven. Kapag sumala ka at nanatili ka roon, inilalagay mo ang sarili mo sa panganib. Stay in the will of God. At sa naunang bahagi ng sulat ni Jude,
doon sa binasa kong talatang 24 and 25. Sabi niya sa verse 20, "But you, dear friends, build yourselves up in your most holy faith." So, yun ang unang sinasabi niya. Patibayin nyo ang inyong buhay sa pananampalataya, sa pagtitiwala sa Diyos. Pray in the Spirit. Manalangin lagi sa Espiritu. Yan ay sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians na ang konteksto ay tayo nakikipagbaka, hindi sa tao, kundi sa pwersa ng kadiliman. Pipilitin ng demonyo na alsing ka doon sa kalooban ng Diyos. Kaya lalaban ka na makapanatili ka sa kalooban ng Diyos. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers, and dominion. Ang trabaho ng demonyo ay ilayo ang tao sa kalooban ng Diyos. Ilayo ang tao sa presensya ng Diyos, ilayo ang tao sa relasyon sa Diyos, gaya ng ginawa kay Eva at kay Adan, at gaya ng ginawa niya sa tao ng sanlibutan. Ang ginawa ng Diyos, ibinalik tayo sa magitan ng Panginoong Hesukristo. At sa kalalagayang iyon, gusto ng Diyos na tayo manatili, gusto ng Diyos, ng demonyo na tayo alasin. Kaya habang tayo nabubuhay dito, hindi may iwasan ang ating pakikibaka. Kailangan mabuhay tayo sa pananampalataya, mabuhay tayo sa Espiritu Santo. At ang sabi sa verse 21, "Keep yourselves in God's love." Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Yun ang ilang bahagi natin upang makapanatili tayo doon sa kalooban ng Diyos. Yun yung paraan na yung kaloobang yun ng Diyos, yung buhay na naan doon, yun ang isang paraan ng paghahanda natin para sa pagbabalik sa Panginoon. Nabubuhay pa tayo sa mundong ito na masalimuot. Maraming pagsubok na dumarating sa atin. Kaya ang kailangan ay nananalangin din tayo na maganap ang kalooban ng Diyos. Kahit ngayong eleksyon, kailangan ipanalangin natin seriously na maganap ang kalooban ng Diyos. Hindi may iwasan ang bansang ito na laging impluwensahin ng foreign countries. Kaya meron silang ginagawa upang malagay ang leader na mahahawakan nila. It is given, matagal ng panahong nangyayari yan. Ayaw ko kung na-realize nyo yan. At siyempre, ang isang bansa na kumokontrol sa atin, ang kanyang personal interest, ang kanyang itataguyod, hindi ang ating personal na interest. Maraming nagpapantalo kung sino ang kandidato, hindi nila nakikita yung issues behind which foreign force is trying to control the government of this nation. Ang aking dalangin, ang kalooban ng Diyos ang siyang mangyari. So you have to pray for this. Yung interest ng Diyos ang siyang mangyari. Kung sino man ang taong inilalagay ng Diyos, we must be praying for that. Because we have to pray for God's will to come here in this nation. May plano ng Diyos sa bansang Pilipinas. Ang kalooban ng Diyos ang siyang mangyayari. We are bombarded with so much voices. Pag nanood kayo ng YouTube, ang daming voices na marinig nyo riyan. You listen to the voice of the Spirit of God. And both according to the direction
of God. Yung katagang kalooban ng Diyos, all-encompassing yan. No? Sana, yung mga leaders natin, ang kalooban ng Diyos ang hinahanap. The nation rises or fall according to its leadership. At kung ang isang leader ay naka-align sa kalooban ng Diyos, titiyakin ko na gaganda ang bansa. Maliwanag ang history ng Israel. Lahat ng nag-disalign sa kalooban ng Diyos, wasak ang bansa. Lahat ng nag-align, progressive ang bansa, peaceful ang bansa, protected ang bansa. Ang problema, hindi nire-recognize ng gobyerno ang leadership ng Diyos na lumikha sa gobyerno. Kaya sabi ni Paul, pray for those in government authorities that we may live a quiet and peaceful life and in effect be able to preach the gospel without hindrance. God's will yun. Di ba? This is a national event that you have to pray for. What prayer? That God's will be done. One thing is clearly sure, we fight for the will of God. Kailangan nating ipaglaban ang kalooban ng Diyos kahit sa panalangin. Kahit sa buhay natin, kahit sa kasama natin sa buhay, we have to pray for the will of God to be fulfilled. Kahit sa church. Yan sabi ko sa mga nasa ministries, ilagay nyo ang inyong sarili sa kung ano ba yung pagkatawag ng Diyos sa inyo. Makikita ninyo naman kung ano yung, alam niyo, yung skills na nasa inyo, yung giftings na nasa inyo, yung pinag-aralan nyo, dapat nyo pang matutunan. At alam nyo naman kung ano yung calling ninyo. At base doon nyo, isa yung paraan na makikita ninyo ang kagustuhan ng Diyos. Kung misplaced ka sa body of Christ, hindi maganda ang takbo ng ministry mo. Kung wala ka roon, hindi ka contributory doon sa growth ng church. Yeah, importante ang bawat miyembro, alam niya kung ano ang kanyang bahagi sa church. At meron siyang pakikibahagi para sa buhay ng church. Kung nandoon ang kanyang sarili, nandoon siya sa kalooban ng Diyos, channel siya ng blessing para sa growth ng church. Doon sa parties na yon, inilalagay natin yung tinatawag na practical side of knowing and doing the will of God. Yung isang kapatiran, sabi niya, I make declarations of prosperity. Nangyayari Sabi ko sa kanya, baka hindi mo alam, may kapahayagan ng Diyos sa pamilyang iyan, sa pamilya ninyo, na kayo ay financially pasasaganain ng Diyos upang suportahan nyo ang ministeryo ng Panginoon. Hindi lang para sa inyong sarili, kundi magamit kayo sa expansion ng kingdom. Kaming mga manggagawa, kung gusto man naming maghanap buhay ng iba, hindi kami magtatagumpay. Sigurado yon. Ang tagal kong sinubukan yan, lahat ng negosyo ko, lagpak Hanggang sabi ko sa Panginoon, all right Lord, surrender na po ako. No sideline, inline na lang. I preach the gospel, I live by the gospel. Doon naging progressive yung ministry. Doon naging maunlad ang aking buhay. When you live in the will of God, you live the abundance of the life that Jesus has promised. I came that you might have life and that you might have it more abundantly.
Kung sinasabi nyo hindi masayang buhay Kristiyano nyo, hindi kayo puno ng buhay ng Diyos, one thing is definitely sure, you are not within the will of God. It is in His will that you find the abundance of the life of God in you. And if God's life in you is abundant, then you have the provisions of God. Kaya sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. When you seek His will and do it, you live right in the kingdom of God. You expand the kingdom, God prospers your life, and you become a blessing to others. Prosperity not only in terms of material, but much more in terms of the spiritual, the very life of the Lord Jesus Christ. He is your fulfillment of life. He is your joy. He is your satisfaction. At yun ang gusto ng Diyos na buhay natin. Kaya nga ang gusto niya, mabuhay tayo doon sa loob ng Kanyang kalooban. This is the general law in the kingdom. The will of God. Are you in it? Andun ba kayo? Are you out of it? O sabi niyo sa akin, aywan ko. Hindi ko alam. Bakit mo hindi alam? Hinahanap mo ba ang kagustuhan niya sa iyo? One's call is from God. And God gives that very clearly, very definitely. Ako, ang patotoo ko, ulitin ko, on the day I received the Lord Jesus Christ, I heard my call. The Lord said, anak, tinatawag kita na maging isang pastor. Gusto ko sanang mag-abogado dahil yan ang pangarap ng tatay ko at nagustuhan ko na rin pumasok sa politika. Gusto niyang kumuha ako ng law. Ayaw ko lang kung kaya ko. Nung makilala ko ang Panginoon at marinig ko yung kanyang calling, nawala yung panlasa ko doon. Sama ng loob niya sa akin. Galit siya sa akin nung sinabi ko sa kanya na, pasensya na ho kayo. Hindi ho masaya ang buhay ko dyan sa sinasabi niyo. Andito yung kasiyahan ko. Yung calling ng Panginoon, gusto kong gawin. Hindi madaling buhay, pero masayang buhay. Just imagine, I entered the seminary with only 100 pesos. Nag-enroll ako. Ang bayad ko, laway. Nag-aral ako ng 3 years. No okay makatapos, wala pa rin akong pera. I started the seminary without money. I finished the seminary without money. And yet I find my life satisfied. Hindi ako nagre-reklamo. I live with 50 pesos weekly. Doon ko kukuhanin lahat. Pagkain, pamasahe, bayad sa bahay. Ang nanay ko nagsuporta sa akin. Sa magitan ng kanyang maliit na tindahang sari-sari store kuno. But in all those things, masaya buhay ko. Dahil alam ko nasa kalooban ako ng Diyos eh. May istorya pa nga na may nagpapadala raw sa akin ng $100 buwan-buwan. Kahit $1 na duling, wala ako natanggap eh. Yung pinagpapadalhan, kinukuha yung para sa akin. Sabi ko, it's all right. Tapos na yon. Hindi ako sumama ng loob. Eh, nagustuhan niya yung pinapadala para sa akin. Eh, okay lang yon. Mababawi ko pa ba yun? Eh, anak niya yung nagpapadala sa kanya. Eh, ayaw ibigay. Eh, okay lang yon. Hindi ko kinonsidera na kasalanan sa kanya yon. Nung
Nagkakaroon ako ng pananaghili sa mga kasama ko. Kompleto ang suporta, ang dami nilang librong dumarating. Ako, wala. Sabi ko, Lord, wala ho akong magamit na libro. Sila ang dami. Sabi ng Panginoon sa akin, worry not. The anointing will teach you. Simula noon, doon ko naintindihan kung paano magturo ng Biblia. I have to receive the revelation. I have to properly exegete from the Bible, teach and apply to the lives of God's people. Pinakamagaling pa rin theologian ang banal na Espiritu. He's the best teacher. Only if you live in His will, you will find that kind of life very satisfying. Kaya nga hanggang ngayon, yung pa rin ang buhay ko. Sapagkat ako'y nagkakaedad na, iniisip ko pa rin na, kuminsan na, parang masarap ba yung nakaupo ka laang at ikaw ay nangangarap ng mulat. No? Pwede namang mabuhay ng ganon. Wala akong magagawa eh. Kasi sabi ng Panginoon, hindi ka patapos. My ministry is from birth to death. Simula na ako kayo maborn again, hanggang sa kamatayan, yun na talaga buhay ko. Wala na akong nanasahin pang iba. Yun ang buhay ko eh. Kung hindi man perfectong buhay ko, may mga pagkakamali, yun pa rin. I would like to stay myself in the will of God as far as His calling is concerned. Hanggat maaari lang, sa lahat. No? Kaya, mga kapatid, ito yung dapat nating maintindihan. Hindi simpleng salita ang kalooban ng Diyos. It is the hard and fast rule in kingdom living. Either you are in it or you are out of it. But stay where you must be. Let us pray. Your words, Lord, are plain and simple. We just want to love you and to honor you. As our God, Lord and King and Savior. At naintindihan namin na magagawa namin yon kung mabubuhay kami sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami na sa bawat detalye ng aming buhay, hinihingi namin ang kalooban mo. Marami pong salamat, Banal na Espiritu, na ikaw ang naggigiya sa amin, gumigiya sa amin sa lahat ng katotohanan. Ikaw ang gumigiya sa amin sa kalooban ng Ama. Alisin mo po sa puso namin ang anumang kaisipan, nasa damdamin o bagay na hindi mo kalooban. Binigyan mo kami ng warning. Not anyone who calls me Lord, Lord will enter into the kingdom of God. But he who does the will of my Father who is in heaven. Let your will be our bread and our life, our breath and our thoughts, our desire, our pleasure, our passion. Panginoon, maraming salamat
na naghahangad ng kalooban mo. Ay gigiyahan mo. Bibiyayaan mo na masagana mong buhay. Tulungan mo kami na talagang maisuko ang aming sarili, mamatay kami sa aming sarili. Sapagkat hindi namin magaganap na alamin at gawin ang kalooban mo hanggang nabubuhay kami sa aming kagustuhan. Tulungan mo kaming maintindihan ang ibig sabihin nung sinusuko namin ang lahat at tinatanggap namin ang iyong kalooban. Hindi sapat na isuko ang lahat, Panginoon. Kailangang may kapalit. Ipalit namin ang iyong kagustuhan sa amin. Help everyone to learn the essence of being surrendered to your will. It costs the death to self to embrace totally your perfect will. Tulungan mo rin kami na huwag maging satisfied sa permissive will mo. Ibalik mo kami sa alaala ng aming buhay. Makita namin ang aming naging mga desisyon at nagawa na sala sa kagustuhan mo. Sa mga oras na ito, nais naming i-align ang aming buong buhay sa kalooban mo. Help us to understand what does it mean. Help us to understand what it means by a surrendered life to Christ. Come, Holy Spirit, and give us the spirit of wisdom and revelation and understanding in the knowing of your will. Give us the convictions of your Spirit. Help us to see ourselves before you through your holy presence, as you did to Elijah. When he saw your holiness, he saw his sinfulness. And so he cried for purity. Lord, reveal your holiness to us, that we may see ourselves before you. Allow the Spirit of God to talk to you personally this moment. Ask His manifest presence to unveil your life before you.